Ang Hottentot tamales, ang Indian Red Scorpion, na kilala rin bilang Eastern Indian Scorpion, ay isang species ng scorpion ng pamilyang Bothidae. Ito ay nangyayari sa karamihan ng India, silangang Pakistan at silangang mababang lupain ng Nepal, at kamakailan mula sa Sri Lanka. Ang species na ito ay pinangalan ng Scorpio tamalis ni J.C. Fabricius noong 1798. Ang pangalan ng species ay tila hinango mula sa paglitaw sa estado, probinsya ng mga Tamil na tao sa timog silangang India. Madalas itong tinutukoy sa genera na Bothus o Masobates, bagamat tama na itong inilagay sa Hottentot ni A. Birula noong 1914, isang referral na muling kinumpirma ni F. Kovarik noong 2007. Gayunpaman, ang binoma na Masobates tamalis ay tradisyonal na laganap sa popular at siyentipikong panitikan. Nakilala ng R.I. Pocock, 1900, ang 5 subspecies ayon sa kulay at pamamahagi, ngunit ito ay mga color morph, mga individual na may iba't ibang kulay, kaysa sa mga subspecies. Ang kabuuang haba ng katawan ay mga 50 hanggang 70 mm. Mga lalaking may nakabaluktot na proximal na gilid ng mga daliri ng pedipalp. Ang manus of pedipalps ay mas malawak din kaysa sa babae. Mayroong 30 hanggang 39 na pectinal na ngipin sa mga lalaki, at 27 hanggang 34 sa mga babae. Ang chelicerae ay dilaw at reticulated. Ang mga pedipalps ay makapal na hirsute, samantalang ang mga binti at metastoma ay bihirang hirsute. Petela ng mga pedipalps na natatakpan ng maikling setae. Ang mesosoma ay mas maitim kaysa iba pang bahagi ng katawan. Ang ventral carina sa mga metasomal segment ay itim. Chela na walang carina. Dorsum ng makapal at napakapino na butil. Ang dorsum ay may dalawang maikli, hindi mahahalata na marginal carina. Ang telson ay granulated. Ang mga naglalakad na binti at dulo ng pedipalp pincers ay maliwanag na orange-dilaw hanggang sa matingkad na pula kayumanggi ang kulay. Ang mesosomal tergites ay laging may 3 natatanging carina. Ang kanilang habitus ay tipikal ng butthead scorpions, na may medyo maliit na pedipalp pincers, moderately thickened metasomal segments at medyo bulbous telson na may malaking stinger. Ang base ng pedipalp pincers, manus, ay bahagyang mas napalaki sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Lason. I-edit. Ang species na ito ay may malaking medikal na kabuluhan sa mga lugar na may makapal na populasyon ng India at Nepal at paminsan-minsan ay nagiging sanhi ng mga pagkamatay ng tao. Ang mga rate ng pagkamatay na 8 hanggang 40% ay naiulat sa mga klinikal na pag-aaral, karamihan sa mga biktima ay mga bata. Ang mga sintomas ng envenomation ng species na ito ay kinabibilangan ng malubhang lokal na sakit, pagsusuka, pinagpapawisan, priapism, cyanosis, kawalan ng malay, mga kumbulsyon ng kalamnan, kawalan ng hininga, pink mabula na plema, mga abnormal na ritmo ng puso, mabilis o mabagal na tibok ng puso, mababa o mataas na presyon ng dugo, talamak na myocarditis, shock, kamatayan. Ang lason ay pangunahing nakakaapekto sa cardiovascular at pulmonary system, sa kalaunan ay humahantong sa isang pulmonary edema, na maaaring magdulot ng kamatayan. Ang scorpion antivenom ay may maliit na epekto sa klinikal na paggamot, ngunit ang paggamit ng prazosin ay binabawasan ang dami ng namamatay sa mas mababa sa 4%. Tulad ng iba pang mga alakdan, ang lason ng H. tamalis ay binubuo ng isang komplikadong halo ng mga protina. Ang ilang mga pangunahing sangkap ay nahiwalay, kabilang ang lason na tamapin. Ang scorpion envenomation na may mataas na morbidity at mortality ay kadalasang dahil sa alinman sa labis na autonomic na aktibidad at cardiovascular toxic effect o neuromuscular toxic effect. Ang antivenom ay ang partikular na paggamot para sa scorpion envenomation na sinamahan ng mga pansuportang hakbang kabilang ang mga vasodilator sa mga pasyenteng may cardiovascular toxic effect at benzodiazepine kapag mayroong neuromuscular involvement. Bagamat bihira, posible ang matinding hypersensitivity reaction kabilang ang anaphylaxis sa scorpion antivenom, SAVE. Sa kabila ng kahalagahang medikal nito, kakaunti ang nalalaman tungkol sa ekolohiya at mga kagustuhan sa tirahan ng species na ito. Ito ay laganap sa mga vegetated lowlands na may subtropiko hanggang tropikal, mahalumigmig na klima at kadalasang nakatira malapit sa mga pamayanan ng tao, lalo na sa mga rural na lugar. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Sazwad Jejuri. Una,
kanlurang India, ang H. tamalis sa malawak na hanay ng mga microhabitat, kabilang ang scrubland at belt na may mga bato, pula at itim na lupa sa cropland, loamy, madamo at mabatong mga burol at top, itim na lupa, sa mga taniman ng mangga, plantasyon ng eucalyptus, at sa ilalim ng balat ng puno. Sa kasaganaan ng 48.43% ito ang pinakamarami sa 6 na species ng scorpion na naitala sa pag-aaral na ito. Ito ay medyo bihira sa ilalim ng balat ng puno, isang tirahan na pinangungunahan ng mga kapatid nitong species na Hottentotta pichiiris, 8.9% kumpara sa 91.1% na kasaganaan. Tulad ng lahat ng iba pang alakdan, ang H. tamalis ay panggabi, na nabiktima ng maliliit na invertebrate at kahit na maliliit na vertebrate tulad ng mga butiki. Ang mga pakikipagtagpo sa mga tao ay pangunahing nangyayari sa gabi o maagang umaga, kapag ang mga alakdan ay hindi sinasadyang gumapang sa mga kama o nahulog mula sa mga kisame. Sa orihinal, ang H. tamalis ay hindi natagpuan sa Sri Lanka. Ngunit mula 2010 hanggang 2013, ang mga eksperimento at iba pang mga medikal na ulat ay nagmumungkahi na ang mga species ay naruroon din sa Sri Lanka. Ilang pagkamatay ang naitala mula sa Jaffna Peninsula nitong mga nakaraang panahon. Matapos obserbahan ang mga medikal na ulat at mga pasyente, natagpuan ng isang pangkat ng pananaliksik ang 3 patay na specimen ng scorpion at 5 live na specimen din. Pagkatapos ng mga serye ng mga obserbasyon mula sa pangkat ng pananaliksik at iba pang mga internasyonal na siyentipiko, ito ay nagsiwalat na ang alakdan. Ang mga specimen ay nabibilang sa species na H. tamalis. Ang mga pagkamatay mula sa H. tamalis ay naitala noong 2006, 2007 at 2009 na bilang isang pasyente bawat taon. Walang naitala na kaso noong 2010. Noong 2011, 12 bata sa Jaffna ang namatay dahil sa H. tamalis stings. Noong 2012, 80 pasyente ang naitala. Sa kanila, 52% ay babae, 48% ay lalaki, 30% mula sa kanila ay mga bata sa pagitan ng edad na 3 at 12. Noong 2013, maraming H. tamalis stings ang naitala, kasing dami ng 4 bawat linggo, muli karamihan sa mga babae at bata. Karaniwan, ang gamot na prazosin ay inirerekomenda para sa H. tamalis stings. Maaaring bawasan ng gamot ang pagtaas ng presyon ng dugo.